ito, ito yung nakakatawa ngayon, nakakatawa kasi, Ma'am Eveski 11, shoutout tinuro pa naman si Bato. Nakasama daw po sa Davao Death Squad. Paano mo babawiin yan ngayon? Pag sinabing kasama ka kasi sa Davao Death Squad, ibig sabihin, pwedeng ikaw yung namumuno at pwedeng ikaw ay kasali doon sa pagpatay. Lahat na yan Davao Death Squad nga Di ba? Oo, kasali ka doon. Oo. Hindi mo na pwedeng i-deny yan kasi si Digong na mismo yung may sabi. Nilaglag ka ni Digong. O ngayon, didepensahan ni Bato yung sarili niya ngayon. Malabo na. Kahit mag-deny pa yan si Bato, wala na Lumabas na po sa bunganga ni Digong na yun, eto si Bato kasali. Diba? Okay, 64 thumbs up natin. Salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon eto na. Handa na ba kayo? May papakita akong video sa inyo. Handa na ba kayo? Press 1 muna. Meron akong video na ipapakita dito. Okay? Hanapin ko lang Sana ba yun? Ayan. Handa na sila, handa na. Sabi ni Bato, joke lang daw yun ni Boy Pintanil. Kayo naman? Nagpunta kayong Senado, magjo-joke lang kayo? Ha? Alam mo, ang Senado, pag nandyan ka, dapat seryoso yung usapan. Hindi kayo nagpunta dyan para mag-joke. Ikaw naman Bato, lulukuhin mo pa kami. Lukuhin mo na lang yung sarili mo, wag lang kami. Shoutout kay Rochi shoutout ang daming nag-press 1 So sabihin nyo, joke lang? Sinong niluloko nyo? Alam nyo, kayo yung mga bobo. Diba? Kayo yung ulitin ko, kayo yung mga bobo. Diba? Handa na sila. So, eto po, ipapakita ko po yung video sa inyo. Panoorin natin ang buo. Death Squad rin yan. You are lying. You are lying. Ulitin natin. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. You are lying. You are lying. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are cited in contempt. Putang ina. Hindi naman talaga na-cited in contempt si Digong. Kumbaga yung mga video dyan, pinagdugtong-dugtong lang. Kung sinong nag-edit niyan. Kaya nagustuhan ko itong ipakita sa inyo kasi si Digong mismo yung umamin na si Bato ay kasama sa Davao Death Squad. Katulad nito may nasaktan tanga. May nasaktan tanga. Si Hermie Grace Dalikan. Ang isang tanga, bobo, na nasaktan. Relax ka lang. Puro content gusto nyo. Gera tayo mag-gera. Aapakan kita sa muka. Pagsasampalin ko yung utak mo. Bobo ka pag bobo ka, paglalaruan kita dito. Bababuyin kita dito. Tingnan nyo yung mga idol nyo Pakinggan nyo Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. You are lying. You are lying. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are cited in contempt. Diba? Kaya si Bato, pansin nyo, nung hearing dyan sa Senado, hindi po siya masyado kumbaga kinakabahan siya
Kasi alam niya sa sarili niya na yung bunganga ni Digong pag nagsalita yan, dire-diretso yan. Kaya minsan si Digong maraming butas kasi siguro dala ng katandaan. Dire-diretso yung salita. Nabubutasan. Yung isda nga nahuhuli sa bunganga, tao pa kaya? Diba? You are lying. Kamot si Bato sa buhok niya. Ay, buhok tuloy sa ulo niya. Si tatay talaga. Yung ginawa ni tatay, tinuro pa ako. Ha? May buhok ba yun? Wala, ay sa gitna siguro. Biguti ba? Okay, salamat po BPM Squad ang nilita sa iyong patamsak dyan. Yung mga nagtamsak dyan sa ating live, salamat po Related happy birthday pala kay Mami Angelita. Angelita. Ay, oo, Mamang Angelita ha. Belated happy birthday sa'yo. At sana nag-enjoy ka sa iyong kaarawan. Ayan ha. Once again, ipi-play natin ulit. Bago tayo mag-move sa natin, next topic. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. You are lying. You are lying. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are that. cited in contempt. Yun yung malinaw sa atin ha. Malinaw, kahit sabihin pa ni Bato na joke, yung mga sinasabi ni Digong, hindi po ako maniniwala dyan. Kasi, nagpunta kayo dyan sa Senado, gumawa kayo ng investigasyon dyan, hindi para mag-joke lang. Investigasyon nga eh. Nandyan kayo para seryosuhin yung mga issue. Diba? Hindi kayo nagpunta dyan para mag-joke. Malinaw yan ha. Hindi kayo nagpunta dyan para mag-joke. Libra Girl, shoutout po ha. Nandyan kayo para seryosuhin yung mga issue. Ngayon pag ikaw yung tinatamaan ng issue at ikaw yung nadidiin, sasabihin mo, joke lang. Joke lang yun ni Digong. Kasi ikaw mismo yung tinamaan. K.O. Di pwede yan ba to? Hindi pwede. I think sa hearing na yun, dyan sa Senado, nakikinig yung ICC, nakamonitor yan. Diba? Nakamonitor yung ICC dyan, kaya paano ba yan ba to? Kahit sabihin mo pan joke yan, may maniniwala kaya sa'yo. Kaya every time na may mga sasabihin ito si Digong na kapalpakan, sasabihin ng mga kampon niya, joke lang yun. K.O. Joke lang yun. Tama ba yan? O may mga tama na kayo? Tama. Wag na silang magpalusot. Diba? Palusot na lang yan. Palusot. Raimundo Villanueva, shoutout po. Eto ngayon. Proceed tayo dito kay Coco Martin. Mukhang nagpaparinig si Coco Martin eh. Baka idol ni Bato si Joker. Sino bang Joker? Joker Arroyo? Magandang tanghali kay Angie ah. Magandang tanghali. Hapon na pala. Eto na. Alam ko, karamihan sa atin, umiidolo kay Coco Martin dito sa mga action niya, sa mga teleserye niya, pelikula. Pero kasi may something dito sa mga sasabihin niya eh. Bibigyan po natin ng reaksyon. Okay? May iniisip ako kung paano tayo mas makakatulong sa mga Pilipino. Yung makakapagbigay ng trabaho. Okay. Hindi yung ayuda. Hindi yung pantapal lang. Alam nyo, para sa akin yung ayuda is parte na talaga yan. Oo, halimbawa, parte na talaga yan ng, kumbaga, pag binaha ka, ang pangit naman kung hindi ka bibigyan ng ayuda. Diba? Or mga relief goods. Binaha ka, alangan namang trabaho yung ibigay sa'yo, may baha nga eh. Diba? May baha nga eh. May punto naman si Coco Martin, tama naman. Pero hindi kasi pwede na walang ayuda. Dapat meron yan. Diba? Every baha, every pagputok ng bulkan or lindol,
landslide, dapat nandyan yung ayuda. Di na mawawala yan. Kahit sino naman yung presidente ngayon, nagbibigay naman ng ayuda eh. Mapasidigong noon, nagbibigay ng bulok na ayuda. Oh, ang presidente natin ngayon, nagbibigay din ng ayuda. Kahit sinong presidente, nagbibigay ng ayuda. Ngayon, kung ikaw yung gagawa ng plano at sasabihin mong wag na yung ayuda, trabaho na lang, hindi rin pwede yan. Kasi paano nga pag may malawakang baha? Pwede ka ba magtrabaho kung may baha? Ha? Pwede ba? Parang pinapamukha ni Coco Martin dito na mali yung ginagawa ng gobyerno. Kasi puro na lang daw ayuda. Sige, tuloy pa natin. Ma'am Gina Laura, shoutout po At Droll Membrer, salamat po sa iyong palike dyan sa ating live ngayon. Tuloy natin. Totoong trabaho na makakapagbigay ng oportunidad sa maraming mga Pilipino. Alam niyo, sa hirap ng buhay ngayon, kahit makagraduate ka ng pag-aaral, walang kasiguraduhan na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Tama. Kaya naisip ko, may gagawin ako. Anong gagawin Na alam ko na makakatulong sa inyo. Oh. Nagpaparamdam na. Alam mo, ako sa'yo, Coco Martin, iniidolo ko to pagdating sa mga pelikula, sa mga action, sa mga teleserye. Pero kung binabalak mong tumakbo, or hindi ko alam kung tumakbo ba to. Napadaan lang sa TikTok to eh, kaya binigyan natin ng reaksyon. Kung binabalak mong maging politiko, wag na. Wag na. Maawa ka sa sarili mo. Focus ka na lang diyan sa kung saan mo, kung anong trabaho mo ngayon, di ba? Kasi kung sasabihin mo na ikaw lang yung kasi ang dating dito sa akin sa mga sinabi ni Coco Martin, parang siya lang yung may kakayahan na magbigay ng trabaho. Di ba? Alam ko ito si Coco Martin, matulungin to. Pagdating sa trabaho, bibigyan ka talaga ng trabaho niyan. Lalo na yung mga laos na artista. Si Coco Martin yung nagbibigay ng trabaho. Totoo po yan, mabait po itong tao na to. Pero, ang masasabi ko lang naman sa pagdating sa politika siguro, kung tatakbo si Coco Martin, medyo malabo kasi ang pangit na ang Senado, Congress, magiging, kumbaga, artista na lahat yung nandyan. Diba? Ano yan? Pelikula ba yung Senado? Pelikula ba yung Congress? Parisan ba yung Congress? Hindi naman siguro. Diba? Erwin Lopez, mega love shoutout po sabi ko nga, mabait yan si Coco Martin, nagbibigay talaga ng trabaho yan sa mga laos na artista. Oo. Tinutulungan niya. Diba? Tinutulungan niya yan, totoo yan, binibigyan ng trabaho. Pero sana hanggang doon na lang. Kasi iba yung usaping politika Iba yung pagiging artista Diba? Iba yun, magkaiba yun. So, parang mahihirapan si Coco Martin dyan. Kasi ang pangit naman na, pagpalagay natin, tatakbo kang senador or di kaya sa Congress, tatakbo ka at mananalo ka. Wala ka namang alam pagdating dyan sa politics. Saan ka aasa? Sa lawyer mo lang din. Doon ka aasa. Dapat yung lawyer na lang yung tumakbo. Diba? So, stay ka na lang dyan sa pagiging artista mo kasi at least, kahit pa paano, marami ka namang natulungan dyan Diba? Sa pagiging artista mo, marami. Alam ko matulungin yan, pero dyan ka na lang. Huwag ka na sa politiko. Rosemary Rosales Kagawa, shoutout po Kasi akala ni Coco Martin, madali lang yung pagiging politiko. May hirap po, di ba? Hindi man po ako galit kay Coco Martin. Sabi ko nga, idol ko yan pagdating sa mga actions, mga teleserye. So magkaiba po yan. Magkaiba yung pagiging politiko sa pagiging artista. Ganun lang.